Hotdog. Kahit ganyan kaliit na marka, pwede nang tanggapin bilang isang boto sa ilalim ng bagong plano ng Commission on Elections. Kung dati 25% pataas ang shading sa balota para mabasa ng makina, ngayon kahit 15% shade lang, maaari nang mabilang na isang boto. Pagka nakita nyo, more than 15% na kaagad siya. So alam natin kahit ganun lang, meron pa napakalaking space na natitira na hindi. Mabibilang at mabibilang ka. Dati, hindi bibilangin yan. The intention is there. The intention of the voter. Hindi ka naman makakita ng ganun. Kahit sa naked eye, kahit sa amin, pagka-election, nag-file ka ng protesta, pabibilang namin yon bilang boto sa botante. Ang pinakamababang threshold ay 20% na ginamit noong 2010. Pero ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, layunin ng bagong threshold na masigurong mabibilang ang boto ng bawat individual, lalo na ang senior citizens at PWDs. Ipa-factor in natin yan doon sa magiging desisyon ng komisyon. Kaugnay nito, bibigyang pansin ng COMELEC ang voter education para ipaalam sa mga botante ang tamang paraan ng pagmarka ng kanilang balota. Ito'y para masigurong malinaw sa mga botante ang tamang proseso at hindi masayang ang kanilang boto. Sayang din naman kasi kung gusto nga kayo ng botante pagkatapos hindi naman alam kung saan at papaano mag-shade. Siguro kasama yon sa dapat na ginagawa sa kampanya, yung how to accomplish the ballots. Bukod dito, pinaplansya na rin ng COMELEC ang unti-unting pag-post ng Certificates of Candidacy o COCs sa kanilang website. Ang hakbang na ito ay para bigyan ng mas malawak na pagkakataon ng publiko na masuri ang mga kandidato sa harap ng kontrobersyang kinasasangkutan ngayon ni dating Mayor Alice Go. Dahan-dahan muna, siguro unahin natin yung national, pati party list, tapos susunod yung mga lokal para naman hindi sabay-sabay. Kanina, sinagawa na rin ng COMELEC ang end-to-end testing ng automated election system. Gusto ng ahensyang tiyakin ang bawat aspeto ng sistema mula sa accuracy ng mga makina, kalidad ng pag-imprenta ng balota, hanggang sa transmission ng results mula sa automated counting machines papunta sa server ng COMELEC. Simultaneous rin ang data sharing sa poll watchdogs, katulad ng NAMFREL, PPCRV at maging ang media para masiguro ang transparency sa bawat hakbang. From the point of transparency, we're very happy kasi we get informed. No? Binibigyan tayo ng pagkakataon na mag-comment doon sa mga maraming bagay. Ito ang unang pagkakataong binuksan sa media itong end-to-end testing ng automated election. Sabi ng COMELEC, bahagi ito ng pagsusulong nila ng transparency para mapalakas ang tiwala ng publiko sa proseso ng darating na halalan. Para sa agenda, Hannity, BNC.